Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so good evening sa lahat. Sa iyo, Brad Prejerdo, Brad Winder, Brad Junre, Brad Tata, Brad Angel, at sa lahat ng Punto por Punto team. Unang-una, meron akong makatangon. Actually, marami to, pero since tatlo lang ang papwede, so dito ko magsisimula. Yung unang tanong ko, paano ba masisave yung mga kaluluwa sa purgatory? I think ito yung ang topic kanina ng isang brother natin. Hindi ko na, Paano masisave ang kaluluwa? Sige, paano masisave ang kaluluwa? Paano ba masisave yung mga kaluluwa sa purgatory? In what way, kumbaga? In what way? Oh, sige. Brother Junre. Okay, so madali lang, no? Okay. Ang turo ng simbahan, kapatid, ipanalangin ang mga kaluluwang namatay. So through prayer, doon natin sila Actually, ang lahat ng nasa purgatoria, ang patutunguhan yan, langit. So ang maitutulong lang natin sa kanila para mapabilis ang kanilang paglaya, no, mabilis ang kanilang purification, yung tamang term purification, through our prayers, most specifically yung sa rosary at sa pag-aalay sa misa. So yung mga kaluluwa na malapit nang ma-purify, so sa tulong ng panalangin natin at sa tulong ng panalangin ng simbahan, doon sila nalilinis, bro, at dinadala sa langit. So sa ganung paraan natin sila natutulungan. Ligtas naman yung mga yun, bro, nililinis lang. Okay. Pinaklaro ko lang, bro, dahil lahat ng mga kaluluwa sa purgatory, sooner or later, mapupunta sa langit talaga silang lahat. Ganun ba? Yes, lahat ng kaluluwa na sa purgatorio ay ligtas na yan. Wala nang chances na mahuhulog pa sa impyerno yan, no? So yan ang kagandahan sa aral ng Katoliko, dahil meron tayong para bang ano ba tawag, last chance? Last chance ba tawag? Hindi siguro last chance, no? Pero at least mayroong kasiguraduhan ng mga kaluluwa, no? Yung mga mahal natin sa buhay na di natin alam kung talagang bago siya namatay, hindi siya ganun ka banal, di ba? So at least bilang Katoliko, alam natin na may purgatorio. Sa mga Protestante kasi, walang purgatorio sa kanila. So kung hindi sila pwede sa langit, wala na silang patutunguhan, impyerno na. Pero sa atin, meron pang, yun nga, last chance. Kung mas last chance siguro, last chance na ang mga mahal natin sa buhay, wala sa impyerno, wala man sa langit, at least nasa purgatorio. Okay. Thank you, Brad. Tapos yung pangalawa kong tanong. Medyo ilapit mo nga konti yung mic mo, bro. Di talaga marinig. Okay, yan. Okay, sige. Pangalawa kong tanong, di ba ang Catholic Church ay binigyan ng authority ng Panginoon? Bakit na hindi na lang i-authorize ng simbahan na lahat ng nasa purgatorio ay automatikong masisave after itong mapagdasalan? Bakit hindi inauthorize ng simbahan na ano? Na lahat ng nasa purgatorio ay automatikong masisave after itong mapagdasalan.
Oh, kasi according kay Saint Paul kasi, basahin natin ang pahayag ni Saint Paul para ah, ayon kay Saint Paul kasi kinakailangan talagang daanin sa apoy, no? First Peter 3, 1 Corinthians 3:15. Ito ang ating mababasa according kay Saint Paul. Ayan, no? 13 to 17 to. Ngunit kung masunog naman, umpisa natin sa 13, no? Yan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. So, ma-determine, no? Ang gawain ng bawat isa sa pamamagitan ng apoy. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Sa 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Malinaw kapatid na meron talagang, kung sa baga, alam mo yung gold, no, yung ginto. Para masabing ginto yan, talagang sinasala yan. No? So, napatunayan na siya ay ginto kasi nga nagdaan siya sa pagsasala. No? Sinasala talaga siya. So, yung kaluluwa, ganun daw sabi ni St. Paul, no? Para para makita ng Diyos na talagang pwede ka na sa kaharian niya, sinasala ka doon sa purgatorio. No? At yun na nga, para ka maligtas, kailangan mong salain sa apoy. So hindi yan gawain ng simbahan. Gawa ang ano yan, Diyos. No, ang simbahan lang nagpapaalam sa atin kung ano ang tamang aral. Pero ang lahat ng nangyayari sa mundo at sa kabilang buhay, Diyos ang may kontrol yan, hindi ang simbahan, kapatid. Pinapaalam lang ng simbahan kung ano ang mga kaganapan sa mundong ito at sa mundo sa ikalawang ano, or sa tawag dito yung sa second life natin, no? Kasi natural world, then preternatural world, din doon na ano ang purgatory, and then supernatural world din yung langit. Okay? So meron kasi tatlong uri ng mundo ayon sa exorcism. Ano ba? Exorcism ba 'yon? Oh, so yun ang ano no sa simbahan, ang sa simbahan lang pagpapahayag sa mga doktrina at sa tamang aral at pananampalataya. Pero pagdating na sa yung tanong mo na bakit hindi na lang ng simbahan na hindi na pwede mapunta purgatorio, hindi po pwede. Kasi ayon kay San Juan sa Pahayag 21-27, walang makakapasok doon na mayroong kahit kaunting kasalanan. Ganun kasi kabanal ang kaharian ng Diyos, no? Sabi niya dito, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nasusulat sa langit, sa aklat ng buhay, na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. So, malinaw na hindi pwede. Ha? Ano bang talata yan? Pahayag 21-27. No, na hindi talaga, walang makakapasok doon ng anumang uri ng marumi sa paningin ng Diyos kahit katiting. Kaya nga bata bro, kahit ang bata, kinakailangang binyagan. Dahil lahat ng tao ayon sa Biblia ay may kasalanan. No, kahit ang mga sanggol, nasa sinapupunan pa lang ayon kay Salmista David, Salmo 51:5, makasalanan na. Kaya binibinyagan kasi ang binyag, yun yung paraan ng Diyos para ma-break yung tinatawag nating original sin. So if ever mamatay ang bata, pwede na siya sa langit kasi wala man siyang personal sin, wala siyang actual sin na sinasabi. Ang kasalanan meron ng bata, yung inherited sin, yung tinatawag nating original sin. So pag na-break yung true baptism, automatic ang bata na sa langit. O mapupunta silang langit according sa aral ng simbahan. So, ganun kaano ang Diyos, ganun siya sabihin natin stricto ba?
Hindi talaga pwede makakapasok doon ang may maliliit na kasalanan. Ngayon, yung sa purgatory, no? Kasi sabi ni Apostol na Juan, nagsisinungaling ka kung sasabihin mo sarili mo na wala ka ng kasalanan. So therefore, tayo makasalanan talaga. Kasi naturally, ang tao nagkakasala sa salita, sa isip at sa gawa. Sa isip pa lang, nagkakasala na tayo eh. Pero yung sala natin sa isip, hindi naman makaka-impyerno yun kasi hindi naman yun mortal sin. Unless nila siguro kung mag-iisip ka ng pangalunya, bawal yun. Hindi yun pwede, no? Mortal sin yun. Pero kung yung mga mga simpleng bad thoughts na hindi maganda, no? Kasalanan pa rin yun. Hindi naman yun nakaka-impyerno. O kung halimbawa ang isang tao namatay na mayroon siyang ganung uri ng kasalanan, hindi siya pwede sa impyerno kasi ang impyerno tapunan yun ng mga tao na malalaki ang kasalanan, yung tinatawag nating mortal sin. Hindi rin siya pwede sa langit kasi nga ayon sa binasa natin kaganina, kahit katiting na kasalanan hindi pwede sa paningin ng Diyos doon sa langit. So saan mapupunta yung tao na yun? Doon sa purgatory. Kaya nga sabi ni St. Paul kanina yung binasa natin, 1 Corinthians 3:13-15, sinasala doon, no? Para kung masunog man, ay kung hindi masunog, hindi magkakaroon siya ng gantimpala. Ano yung gantimpala? Langit na siya. Pero pag nasunog, ibig sabihin, mag-i-stay siya doon para ma-purify. Pero sabi ni San Pablo sa 15, maliligtas siya pero parang nagdaan sa apoy. O, ito talagang nililinis. So ang turo ng simbahan, yung purgatorio is a state of purification. So doon sinasala yung mga kaluluwang hindi papapwede sa langit dahil nga sa tinatawag nating yung venial sin. So yun ang turo ng simbahan, bro. Hindi yan pwedeng pangunahan ng simbahan ang kalooban ng Diyos. Diyos ang may gusto nun para pwede sila talaga sa langit. Brother Jendre. Yes, bro, tata. Kunting share lang. Punto por punto naman tong sagot ni Brother Jendre. Kahit yung sa 1 Peter 3:18 na si Kristo ay Diyos naman yun. Diba? Siya ang dalhin niya lahat doon sa langit yung nasa bilangguan, pero bakit nangaral pa siya? Okay, basahin natin po tata para makita niya yung talata na sinasabi mo. Ito yung kapatid, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, napunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ayun bro, ta. Yan, so kung si Kristo ay Diyos naman so walang mag-ano sa kanya kung dalhin niya diretso yung sa langit. Bakit nangaral pa siya? Dahil proseso yung kaligtasan. Ang destination nating lahat bilang mga tao, nilikha ng Diyos, hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapurgatorio, maimperno. Ang ating destination ay langit, pero ang tao lang magpili ng purgatorio at imperno. Yan lang, dahil nagpiriwal tayo. So, kung bakit nakapargihan ang simbahan na kung anong gusto niya, pero ang tanong, bakit nangaral pa si Kristo sa mga kaluluwang nakabilanggo kung hindi proseso ang kaligtasan? Bakit hindi na lang niya diretso dinala sa langit ang nakabilanggo? Bakit nangangaral pa siya? So, ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay proseso, ay hindi shortcut. Yan lang, Brother Joder. Maraming salamat. Maraming salamat, Bro Tano. At yun ang patunay, Bro Tan, na mayroon pala talagang bilangguan sa mga espiritong namatay na. At ang simbahan nga, yun ang pinangalanan kapatid na purgatorio. Yung espiritu ng mga bilangguan ng mga espiritu pala. Kapatid. So, maraming salamat, Brad Tata. Pwede pag isang tanong, pangatlo? Yes, panglas na yan, pangatlo lang kasi. Okay, sige. Paano ba gagamitin yung mga sacramentals ba? Like yung Saint Benedict, pwede ba itong isuot palagi? Wait lang bro, di talaga maklaro yung boses mo bro. Bakit sobrang hina ng boses mo? Ayan. Sige, ulitin mo bro. Yan. Okay. Paano ba gagamitin yung mga sacramentals bro? Sacramentals. Paano? Paano gagamitin ang mga sacramentals?
Papaano gagamitin ng mga sacramentals? Okay, Bro Tata. Like yung Saint Benedict Pendant, saka yung holy water. Okay, pasagutan na kay Bro Tata. Bro Ta. Sige, maraming salamat. Based po sa explanation ni Padre Sikia, yung siya po ang speaker namin sa Manila, na yung lalo na yung Benedictine medal, yun ba ang binanggit mo, brother? So ang pwede natin yung ilagay natin sa ikwintas ba yun? Sa Tagalog, kwintas man, Brother John Reno? Correct? O paano daw gamitin yung mga sacramentals, bro? Yung Benedictine medals, yung mga ganun, paano daw yung gagamitin? Pwede natin ilagay sa ating katawan, ikwentas natin. Ang isa sa advice ni Padre Sigia, lalo na yung isang kwarto na walang tao palagi, kailangan lagyan ng Benedictine medal o kaya Benedictine cross para protection. Pero provided na kayo nasa state of state of grace, sanctifying grace, state of grace, kay yung pag magamit ka, kahit pa na-bless na yun, sacramental sa yun, pero yung nagamit ay nasa state of mortal sin, walang epekto yun, brother. Okay. How about yung lahat na, yung holy water at saka holy oil, pwede ba itong inumin ng may sakit? Roger, on that, mas maganda, inumin kahit yung olive oil, katong holy oil na, yun ang palagi kong inumin pag may karamdaman pa po, hindi na po ko dependent ng mga synthetic At yung mga pamilya ko, madali yung oil na. So, yun, pinaka-ritual ko yun. Meron pa bang ritual kung paano ito inumin, bago ito inumin, o paano gamitin, meron pa bang ritual? Meron pang dasal? Actually, wala na, provided nasa state of grace po kayo. Paliban na lang kung gamitin mo na mag-deliverance sa bahay mo, nga mag-bless kayo tuwing gabi. So, may prayer for protection, then mag-prayer ng casting, then cleansing. Pero kung pwede, magkaramdaman ka, pwede mo i-diretso pahid ng kung saan yung may sakit, diretso mo pahid. Provided na nasa state of grace po kayo. Okay. So yung asin, alam mo, yung asin, paano gamitin yun? Pwede ilagay mo sa four corners. Ang isa sa experience ko, dahil yung bahay ng magulang ko, pamangkin ko mismo may nakita. Yun ang dahilan na hospital siya dahil mahirap makahinga. Occasional yung may nakikita niya. So, pinuntahan ko, deliverance ko at silang lahat. Dahil yung bahay ng mga pamangkin ko lang yun. So, may authority po ako. So, deliverance ko at yung mga corners lang yung bintuan, nilagyan ko na exercise salt. Lalo yung nakita sa pamangkin ko nandun sa may hagdanan, nakatindig ang nakita niyang isang babaeng bata. Yan ang panahon na siya ay mahirap huminga dahil na hospital siya na oxygen. So, sawa ng Diyos, tapos kong na-deliverance, wala nang nakita, na-deliverance ko lahat sila, wala nang nakita. So, lagyan lang bawat pintuan ng salt, pero provided na ang kayong nagamit ay nasa state of grace po kayo. Yung holy water, bro, meron bang expiration yan? I mean, yung makamapaan, parang gano'n ba? Anong gagawin? Lahat ng bliss, walang expiration. Maliban lang yung oil na ang mag-expire yung oil sa yung expiration date niya. Parang gano'n. Paano pag dumating na yung expiration date? Sa oil. Ang sa bliss ay hindi walang expiration. So sa BIPAR ba yun ang term na sa food and drugs mag-expire na, di ba? Sa food and drugs may expiration. Ano gagawin? Pwede huwag na lang inumin, gamitin na lang pag pahid kung saan ang may sakit. Pero pag expire na, pero yung bless walang expiration yung blessing. Okay.
At saka bro Chando, may tanong lang dito bro. Kay Zai Musician. Sabi niya, magandang gabi bro. May nakita akong post sa FB ba nagtanong sa isang pari. Ano to? Sa isang pari ng paano ba malalaman kung ang kaluluwang ipinalangin sa purgatorio ay narating na doon sa langit? BE po ang nagtanong. Anong BE? Born again. Hindi natin yan nalalaman, kapatid, no, unless na lang kung iimbestigahan ng simbahan, no, like ng mga santo natin. At iniimbestigahan niya ng simbahan, kaya nakita ng simbahan na ang tao talagang namatay ay nasa kabanalan, kaya nasa langit, kaya kinakanonize ng simbahan. Kung sabaga, pinapaalam sa atin ng simbahan, ang taong yan talaga ay santo na nasa langit na. Pero yung mga kaluluwa na nasa purgatorio na ipinapanalangin natin, hindi yan pinapaalam ng Diyos sa tao. No, kasi baka huminto ng tao sa pagpapanalangin sa mga patay. No, kaya ang tayo bilang tao, manalangin tayo palagi sa mga patay na nasa purgatorio at lalong-lalo na sa ating pamilya, no? Hindi man natin alam na sila ay nasa langit na. Ayon sa aklat na may Catholic faith ni Bishop Laramoro, yung mga panalangin natin sa purgatorio, kung halimbawa ang isang kaluluwa ay nasa langit na pero patuloy natin siyang pinapanalangin, yung panalangin po natin ay hindi naman yun nasasayang, no? Dahil meron pa rin yung merit sa buong simbahan, kasama ng ang lahat ng mga kaluluwa na sa purgatorio at tayo din, no? So okay lang yun kahit nasa langit na sila, hindi mo natin alam, patuloy lang tayo sa pagpapanalangin sa mga kaluluwang nasa purgatorio, no? Hindi natin malalaman yun kung nasa langit na sila o wala, unless na lang kung magpapakita sa iyo ang isang kaluluwang nasa langit na talagang nasa langit na siya, no? Talagang siya talaga, na hindi yung ginagaya lang siya ng demonyo, no? Halimbawa lang ba na ipaalam sa iyo, kasi sa buhay ng mga santo kasi si Saint Dominic at saka sino ba yung pari na naging santo, si Saint John Bosco, no? Si Saint John Bosco at si Saint Dominic, ano niya yon, si Saint Dominic 12 years old, basta bata yung si Saint Dominic namatay, no? Napakabait ni Saint Dominic, si Saint Bosco din napaka na pari. Then nung namatay si Saint Dominic, sabi ni Saint Bosco, balikan mo ako kapag nasa langit ka na ipapanalangin ko yung kaluluwa mo. So nung namatay si Saint Dominic, nung nasa langit, bumalik talaga siya kay Saint Bosco, pinaalam niya na nasa langit na siya. Kaya nalaman niya na nasa langit na si Saint Dominic. So yun ang isang paraan na malalaman natin na babalikan tayo ng kaluluwa kung talagang nasa langit na siya, no? At imposible yan mangyari sa mga normal na kaluluwa siguro, no? Hindi kasi ang Diyos, kasi gusto ng Diyos sa atin palagi tayong magdasal para sa kanila. Kung ang Katoliko kasi pag alam ng secured na yon, hindi ko na ipapanalangin. So patuloy pa rin tayo, kaya nga hindi pinapaalam sa atin yan kung nasa langit na ba sila, para patuloy pa rin natin silang ipanalangin. Kasi malaki ang naitutulong ng mga panalangin natin. At isa pa dito, si Tony Ong, so okay lang isuot na parang necklace ang rosary kahit hindi daily na grocery? Para kasing may napanood din ako na wag gawing necklace pag hindi naman nag-rosary daily. Bro Angel, anong sagot mo dito, Bro Angel? Yes, ganun din ang sagot ng simbahan kanina, tinya kung ano. Ang Catholic Council sabi niya, okay lang yan, gawin mo necklace to remind you, no? To pray the rosary. Dapat gamitin, kapatid, no? Hindi nang pan-display. So magiging parang pamahiin yan, no? Passion. Pag pan-display lang. So you need to use it, kapatid, para maging mas effective siya. Pero walang problema, ayun sa tinek ko So sa Catholic Council sabi nila diyan,
Mga theologian at mga pari sumasagot yan eh. So sabi, okay lang daw yon, no? Just to remind you to pray. Dapat nare-remind ka. No? And at the same time, protection din yan, no? Sa tao, no? Dahil ang rosary, may maraming significance yan kung bakit kailangan natin lagi kundi sa pocket, sa bulsa mo or sa ano mo, no? Pero protection din yan, hahawakan mo pa lang yan. Sabi nga ni Father Darwin, natatakot na yung ano, no? So necklace, walang problema po, pero make sure na ano, no? Hindi siya magmukhang pamahiin lang display na hindi ka nagro-rosary. Kailangan po talagang gamitin yan, kapatid. Brother Dondre, Brother Angel. Sige po, bro, tata. Okay, singit lang konti, patungkol nandyan na si Divine, pero konti lang, naalala ko lang yung sa katunggali ko na sa debate kami ng purgatorio. Sabi na isang palisa argument ang tanong niya, kung totoong mayroong purgatorio, alam mo ba kung ilan ang kaluluwa nandyan sa purgatorio, galis purgatorio nakapunta ng langit? Yun ang tanong niya, kung totoong may purgatorio. Isang butas dahil, ang sagot ko, kung ganon, naniniwala ka naman yung may imperno at naniniwala ka naman yung may langit. Ang tanong, alam mo ba kung ilan ang na-imperno ng mga SD? O, di ba? So, yun ang mga argumento nila nga parang nila na kung totoong may purgatorio, kailangan alam natin kung sino ang mga kaluluwa o ilan ang kaluluwa galing sa purgatorio nakapunta ng langit. Isang palis argument, ang Diyos lang may alam. Ang pinaka-importante na ipagdasal natin ang lahat ng mga kaluluwa. Yun lang, brother. Maraming salamat. Mag-ingat tayo sa mga maling mga tanong, argumento ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Okay, maraming salamat. Back to you. Okay. So, hanggang dito na lang tayo. Dahil andito na yung alarm clock ko. At ako'y hinihila na palayo. So, move tayo ngayon sa ating pasasalamat na lang, ating unahin. Si Brother Aljan Bagatna ng Iloilo. Brother Aljan, ikaw na magpasalamat, bro. Ay, hello, bro. Ayan, thank you so much, Brother Janlo. At pasensya, Brother Janlo, no, kung hindi ako nakatulong. Ang pagod. Nakapagod. Pero, tuloy pa rin sa papasalamat sa ating mga supporters dito. Thank you so much pa rin po sa inyong walang sawang pagsuporta. Una-una po, no, pasalamatan ng Panginoon dahil po binigyan naman tayo ng pagkakataon na makapagbigay ng konting aral o makapagsagot ng katanungan dito sa punto per punto. And thank you so much din po sa lahat po ng sumusubaybay sa mga live ng aking mga kasamaan dito, Makabagman, Pagsiwala at kay Brother Windel, lalong-lalo na po sa punto per punto, ay sa katotohanan na pag-usapan at sa kanyang Sir Curious, no? Thank you so much po sa inyong lahat at sa lahat po din po ng nakatutok ngayon sa aking bahay, na ilan sila ngayon. Ayun, sa 1,500 viewers ko ngayon. Thank you so much po. Yun lang po, no? At again, sana po ay bisitahin niyo po naman po sana sa lahat po na nakatutok dyan sa live ng kasamahan ko na hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. Sana po bisitahin niyo po ang aking YouTube channel, Mr. 721 Catholic po yan. At saka please follow na rin po ang aking Facebook page, Mr. 721 Catholic po. Again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod at kapanalig. Back to you, Brother Janlo. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. Move naman tayo sa kay Brother Romel Palma ng Iloilo pa rin. Brother Romel, good evening. Pasalamat na lang tayo. Brother Romel? Mukha yata hindi na ako naririnig ni Brother Romel. So, ito na lang tayo kay Brother John Ray naman from South Korea. Ikaw naman, Bro John Ray. Yes, Bro Jando, maraming salamat sa lahat, no? At unang-una, syempre, no, sa Diyos na nagbigay sa atin ng pribilehiyo na matawag upang makilahok sa mga ganitong gawain. So, mapalad po tayong lahat, no, na naanyayahan na makinig sa kanyang salita. At maraming salamat din sa mga kapuntos natin na patuloy pong nagtitiwala sa punto por punto team, no? Maraming salamat po sa inyo. At
tulad ni Brother Aljan na nagpapasalamat din ako sa mga pumasok din sa atin pong channel, no, sa kanina 45,000 yung nakapasok, Char. So maraming salamat mga kapatid. Sabi ni Sister Joyong ko, salamat po, nasagot din yung tinanong ko sana about sa pagsuot ng rosary. Lagi po kasi ako nagsusuot ng rosary, pero nagro-rosary naman po ako. Yan. Sana, no, tulad ng sinabi ni Bro Angel, wag po isuot lang, no? Gamitin din ng tama. At again, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, and shower out. Okay, thank you sa iyo, Brother Junry. Move naman tayo kay Brother Tata Rosal. Brad Ta, meron kang gustong pasalamatan, Brad Ta? Of course, ang ating may kapal, ang Panginoong Diyos, siya ang dahilan, siya ang lahat. Wala tayong magawa kung wala siya. So, maraming salamat. At saka, humingi ako ng dispensa kung mayroong nakasubaybay sa aking channel ngayon, sa aking live. Sorry po na hindi po ako nakapag-acknowledge sa inyo dahil hindi ko makita dahil yung isang cellphone kong ginamit, yun ang ginamit ko sa audio. Dahil busted yun, mag-on and off yung microphone ko sa desktop ko. So, isa yun sa problema sa aking pero yung dahilan ng ginamit ko para sa audio, para malinaw yung cellphone ko. So, hindi ko makita yung sino ang nagpasubaybay sa aking live, pero ang Diyos na lang ang bahala sa inyo at palaging loyal na magsubaybay, hindi ko alam kung ilan. So, welcome po kayong lahat. Sana patuloy kayo mag-subscribe sa lahat ng mga channel namin sa mga kasamahan, especially po sa ating channel, Tata Rosal, ang pagsisiwalat sa katotohanan, sa Facebook page at sa YouTube channel. So maraming salamat sa lahat. God bless us all. Good night sa lahat. Brother John. Okay, thank you, Brother Tata. Move naman tayo kay Brother Angel naman. Yes, siyempre sa Diyos na ang lahat ng purihan at kalwalhatian at siyempre sa kanya lahat ang galing ang buhay natin mo. At salamat po kay Lord na mayroon tayong punto per punto. So maraming nabe-bless, karunungan, na healing, body and soul. So kung na-bless po kayo, please don't forget to share. Paulit-ulit namin sinasabi, don't forget to share this kasi marami pang aanihin. Konti lang ang manggagawa sa ubasan ng Diyos. Muli, paalala, di ba? Sabi nga Daniel 12:3, ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. At pabaon po ng punto por punto bago tayo matulog ngayon. Paalala po ng ating Panginoon Jesucristo sa Ebanghelyo. Anong sabi niya, marunong lang kayo sa panlupa, yung mga discernment mo, ang dami nating alam panlupa, pero nakakalimutan natin ang pinakamahalaga. Dapat matuto rin tayo pagdating sa spirituality dahil yun ay ang yun ang sinasabing forever. Kasi pagtandaan mo, yung man ang karunungan mo din sa panlupa, yan po ay temporary lang. Ang spiritual po yung mahalaga para sa kaligtasan mo at ng buong pamilya mo. Yun lang po, naway marami po tayong natutunan sa gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Thank you, everyone. Good night.